Na-witness niyo po ang ikalawang araw ng impeachment trial. Kamusta naman po? Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number two, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni BP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si BP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi? Attorney Panelo hindi na nakapagpigil, mga kadonatics. Sinabing useless ang witness ng prosecution team. Can you imagine that, mga kadonatics? Bakit naging useless? Before natin panoorin ang matindihang sinabi ni Attorney Panelo, balikan natin tong 20-second video, mga kadonatics, kung saan sinabi ng witness ito. Okay, so the last part of your answer, Mr. Witness, you mentioned that you were trained na sinasabi mo into photo and video authentication. Now, specifically now, ano ba yung naging trainings in that regard? Photo and video authentication, kung meron man. I was trained for 2 weeks intensive training in July 2022 by MaxCore Intervention, sir, in digital forensic. 2 weeks, mga kadonatics. Tapos sinabi ni itong kumag na abogadong ito, expert na. Ganyan pala, mga kadonatics. 2 weeks lang pala ang kailangan natin para magiging expert. Mantakin nyo, mga kadonatics, kung ganun pala, ay talagang expert na ako nito. Ang dami ko nang pinagdaanan na 2 weeks lang. Well, eto, mga kadonatics, ang saad ni Malu Tikia patungkol dito. Panoorin din natin para, makita natin lahat ng sides. Okay? Itong witness na ito can only talk about, kinuha ko yan, grinab ko, linagay ko sa sarili kong computer, print out ko. Kaya nakikita natin, nag-print out, tapos naghihingi siya ng permiso na ma-unseal yung USB. Anong authentication ang ginawa doon? Diba? Parang tayo, may pinapanood tayong movie, dinownload natin, linipat natin sa computer natin, sasabihin natin, authentic yun. Paano mo masasabing authentic? So, dapat meron siyang ginawang paraan to check the authenticity. Hindi porke sinirox mo, diba? Dapat ang ginawa nila, ito ang video. Ano ang transcript niyang video yan? Nakakaya nga. Kaya nga, mga kadonatics, mamaya sa cross-examine na sa witness ay talagang maha-hot seat to, mga kadonatics, For sure, pinaghahanda na kung ano yung mga tanong ngayon. Well, eto, nagiging expert na siya, mga kadonatics, dahil ang dinownload yung video, nilagay sa flash drive, tapos dinala sa NBI, sa korte, sa Senado, in this case, mga kadonatics, tapos sinabi niya na very interesting mamaya kung tatanungin ito na bakit ikaw ang nagka-confirm or nag-identify na ang file na to na inipresenta mo as an evidence ay authentic while you are testifying against the Vice President. Di pwede, mga kadonatics, di ba? Kung sa pasyente pa yan, mga kadonatics, okay? It's the doctor would say na you are already okay. Alright? You are fit to travel. Kagaya kay Tatay Digong, doktor na mismo nagsabi na he was not fit to travel. So hindi yung pasyente magsasabi na okay na ako, fit to travel na ako. No, it's the doctor with signature, mga kadonatics, na okay na ang pasyente ko mag-travel. It's always the third person. Dito, nako, siya pa ang witness, siya pa ang nag-authenticate. Tapos yung mga
kinuha niya lang mga kadonatics sa social media lang lahat. Nakakahiya. Kaya nga, galit na galit si Attorney Panelo Useless daw talaga. Na really galit. Pero makikita mo sa tono. Before natin panoorin si Attorney Panelo mga kadonatics, panoorin lang natin to. Ayan. Ang role ni Gatchalian sa Senado. Role ni Gatchalian. Credit sa gumawa nito mga kadonatics ay talagang napakaganda ng paggagawa. Pastilan! Totoo talaga. One more. Yan pala yung responsibility niya. Reset. Kudos sa nagawa nito mga kadonatics. Sobrang ganda. Kaya pala. Okay, taga-Subo pala. Ay, nako. At eto mga kadonatics nasabi ko din to sa isang video natin, sa previous video na etong witness na to, may nag-confirm na ang ahensya na kung saan nag-seminar siya mga kadonatics for 2 weeks sa pagiging expert niya, okay? Ay, hindi pala tumatanggap ng mga ganun mga kadonatics, investigative seminars. Nako, paano yan? At ito ay ni-research ng iba din mga kadonatics, ni-research sila sa Google at may ibang nagpapatunay na hindi pala tunay talaga ang sinabi niya. Can you imagine that? Saan kaya ito nag-seminar mga kadonatics? Basahin lang natin ng konti, mabilisan ito. Ito kasing sinabi niya mga kadonatics kung saan siya nag-seminar as investigator for social media documents. Okay. Ito, MaxCore Interventures Corporation or Co. Okay. Supplies investigative hardware. Okay. And software, MaxCore Interventures Co. Home and provides user training for these systems. Okay, Quezon City government. They do not offer stand-alone digital forensic certifications or courses. For full service forensic training, consider accredited institution in the Philippines. Mga kadonatics, they do not offer stand-alone digital forensic certification. Kung saan, yan yung sinabi ng witness galing sa NBI. Nag-training daw siya dito. Stand-alone forensic digital certifications, mga kadonatics. Diba? Ang kasinungalingan nila ay unti-unti nang lumantad mga kadonatics. First, caught in the act sila. Nagsisinungaling sa ebidensya. Kahapon, alam nyo, sa previous video natin, inamin ng abogado ng prosecution na hindi siya umamin, nagkamali. Sabi niya na tama ang defense team. Assuming lang yung sinabi niya. Assuming na tama yung defense team. It basically saying mga kadonatics na tama yung defense team ni Inday Sara Duterte sa pagbanggit or sa pag-point out na ang kanyang documents na inipresenta kahapon ay hindi direct printed out from the computer mga kadonatics, kundi photocopy lang pala. Taliwas sa sinabi niyang printed out directly mga kadonatics, electronically. Okay? Or from the computer talaga. He was caught in the act kahapon talaga mga kadonatics. Kaya sabi niya na lang na assuming. Tapos ang excuses niya or excuse na ang photocopy pwede na maging original ngayon. So, dahil nahuli siya sa kasinungalingan niya mga kadonatics, ang sabi niya na lang na photocopy can be authentic now or original. See? Ganyan sila katindi. Ito, panoorin na natin si Atty. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number 2, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung ba mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense o hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court
at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness, it doesn't prove anything. Yung bang mga pahayag No. ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Na-witness niyo po ang ikalawang araw ng impeachment trial. Kamusta naman po? Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment Ba? trial. This is a propaganda proceeding. Number 2, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni Bibi Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman Correct. itinatanggi na nagsalita si BP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So Tama mga kadunatics, wait lang talaga, dapat yun yung patunayan nila. Ha? Sinabi naman talaga ni Inday Sara yun mga kadunatics, hindi na dapat i-authenticate, di ba? Ang patunayan nila kung krimen yun. Okay, yun yung hindi nila napatunayan. They failed mga kadunatics. Ngayong araw na to, mag-cross-examine na lang. Can you imagine that? I think 3 hours to 4 hours mga kadunatics yung naganap kahapon. Tapos pabalik-balik yung dokumento na ipinapakita. anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Kaya ang tanong niya, simple lang eh. Hindi naman yun naprobahan na nagkontrata siya ng assassin. So ang tanong ko, ito ba, krimen ba ito? O maling asal lang ng Vice Presidente? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban. Ano? Wait mga kadunatics, may take din si Attorney Harry Roque dyan na parang connected yung tanong talaga ni Ontiveros para makapag-deliver ng speech itong attorney mga kadunatics. Sinabi niya na lang na, inas niya doon na, threat ba yan? Krimen ba yan yung pagsasabi ng Vice Presidente? Kaya sa tanong na yun mga kadunatics, napa-speech itong abogado. Which is yun naman daw talaga, sabi ito ni Atty. Harry Roque, yun naman daw talaga ang pakay ni Ontiveros. Dalhin tayo sa emosyon mga kadunatics kasi we are too emotional. We are not too inclined with technicalities but emotion mga kadunatics. Kaya natatandaan nyo yung opening statement ni Luis Tro? Bakit ganoon? Hinalal ng taong bayan. Binoto ng 30 million. 32. Pero nag-knockout. Mga kadunatics. So sinagot sila ng opening statement ng ni Attorney Sheila Sison. Technical talaga. Kasi itong korte na to, itong impeachment case, we are basing on the facts mga kadunatics, not on the emotion. Dito sila failed mga kadunatics. Kaya nga panalo tayo dito eh. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi palay overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Sir, as a lawyer, what should be done? Kailangan bang ipagpatuloy itong impeachment trial o kailangan ihinto muna? At sa tingin ninyo, sa pakikinig po ko po sa inyo, ay kailangan bang palitan ang presiding officer? Unang-una, dapat talaga hindi nila pinalitan kasi constitutionally infirm yung pagpalit. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Bakit ganyo? Ang Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi yung Senate President. Also, necessarily,
ang presiding officer ng impeachment court, di dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batasyon ang Senado, ang impeachment court. Ngayon, sinasabi nila, wala naman sinasabi doon na yung Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. Ang sinasabi lang doon, na pag ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice, hindi ko maintindihan, napakasimple lang ho, sintido common lang. Kaya nga sinabi yon kasi yon ang exception to the rule. The general rule is, since that is an impeachment court, and the Senate is the impeachment court, and the Senate President is the presiding officer of the Senate, not necessarily siya rin ang presiding officer ng impeachment court. Madali sabi, as a general rule, lahat na impeachment ng impeachable officer sa BC ay sa Senate President, siya ang exception lang doon kung presidente. In fact, yung rules ng yung rules nga ng Senado, ginaya yung konstitusyon. Okay? Binago nila, mali pa ang pagbabago kasi hindi nila sinunod yung rules nila. Pangalawa, walang quorum nung inamyenda nila. Bakit walang quorum? 12 lang sila, 13. Isa pa. Maliwanag yung batas. Ngayon, kung medyo nalalabuan ka, ang sinasabi ng jurisprudence at ng regla, kung nalalabuan ka sa lingwahe ng batas, pumunta ka doon sa intensyon ng mga gumuhit ng saligang batas. Ipinakita na nga kahapon na yung deliberation nagpatotoo na talagang ang Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment trial kung hindi ang presidente. Ang nililitis, ano pa bang gusto nyo? Ganun lang kasimple. Ngayon, hindi pa sila tapos ng direct. Sabi ko nga, it's a useless. Kasi, ba't ka magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo? Nagwe-waste ka lang ng time. Kaya kung ako abogado, pagkatapos po ng direct examination, sabi ko sa court, no cross-examination. Sir, attorney, marami ang nagtaas kilay dahil parang nang nangyari, nandun lang po sa tabi si Senator Win Gatchalian habang nagpe-preside si Senator Chis Escudero. Your comment on that? Hindi, alam mo, nung si Presidente Estrada ang ini-impeach, hindi ba ang Senate President si Enrile? At si Chief Justice naman ang presiding officer. Dahil Senate President siya, dapat talaga siya katabi. Okay lang yung nakatabi, pero kontra pa rin ako na ang nagpipreside yung kasama niya sa majority na labag sa saligang batas. Sir, on the VP's non-attendance naman, marami ang nagsasabi sa mga kritiko. Opo, nagpunta siya dito, pero hindi siya nag-attend sa impeachment trial. At sinabi nga ng mga kritiko ng VP Sara na ito ay pagtakas sa accountability. Your statement on this? Jesus Maria Jose, paano magiging pagtakas yun? Unang-una, sabi ng saligang batas, ipinagpapalagay ang lahat ng akusado at respondent, whether impeachment trial yan or sa isang hukuman, ang akusado ay pinagpapalagay na inosente. Pangalawa, hindi siya kailangan magpakita rito, hindi niya kailangan in fact magbigay ng ebidensya. Kasi sa saling batas, sinasabi, kung ikaw nag-akusa, ikaw ang magpatunay. So kung hindi mo mapapatunayan, bakit naman ako magpapatunay? Ikaw nag-aakusa sa akin. Kaya hindi siya dapat pumunta rito. Sir, malinaw na hindi lahat ng ipinipresenta ng prosecution panel ay nangangahulugan na guilty agad si VP Sara. Kagaya niya, bakit siya nagpresenta ng testigong niya? Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense o hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Kasi yung pinuprubahan mo, hindi naman dinidispute ng kabila . May narinig ka bang na dinispute nila na, hindi sinabi yan ni Inday Sara. Ang sinasabi nila, tingnan yung context, ba't niya sinabi yan? Yun ay sagot sa tanong na nanganib ang buhay niya. Bakit niya sinabi yan?
kung baga, nagsusumbong siya sa taong bayan na may gustong pumatay sa akin. At ang tingin ko, ang papatay sa akin itong 3 taon to. Kaya, iganti niyo ako pag ako'y napatay. Alam niyo, yung sinasabi nila na pupugutan ng ulo, nag-iisip na papatay niya. Pwede ho kayo, sa ilalim ng ating batas, pwede niyong isipin ang pinakamadumal na krimen. You can imagine the worst of crimes. But if you do not undertake a step towards that end, hindi yung isang krimen yun. So attorney, yung imagination, hindi yan pwedeng gawing ebidensya laban sa isang... Definitely, hindi ho. Kaya useless. Kaya ever since sinasabi ko, walang batayan ang demanda kay Inday Sara. Ang talagang goal nila, siraan si Inday Sara, i-disqualify maging kandidato sa Panguluhan sa 2028. Yun lang naman talaga layo nila, wala nang iba. Para manatili sila sa kapangyarihan beyond their term. Lastly, Attorney Sal, what is your message to the Filipino people sa gitna po na nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, nakikita po ninyo na lumalabas na yung matagal ko nang sinasabi, sige tuloy nyo yung impeachment trial para makita ang kasinungalingan at ang emptiness, ang barrenness ng mga akusasyon kay BP Inday Sara. Ngayon ay kitang-kita na natin yung ebidensya na ito'y naratibo laban sa kanya, propaganda laban sa kanya upang siraan lamang siya. Walang iba. Alright, that is so good mga kadonatics. So, ipagpatuloy nyo lang. Pagpatuloy nyo ang kabalustugan nyo kasi talagang magbumirang yan mga kadonatics. Babalik at babalik sa kanila. Nagsisimula na nga mga kadonatics. Sino naman kaya ngayon ang magtulo, sipon or laway or baka luha na. Comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.